Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Alright! Napakaina! Welcome mga kaibigan sa inyong programa, ang programa ng bayan, ang Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa Radio Philippines Network, RPN Digital Zamboanga ZA, at 1008 sa inyong AM band. Ito po niya balingkod, ang chismoso, intrigero, alasinto, agasabing isang magandang hapon sa ating lahat. Ay, hey, howdy, mayong hapon. Kaninyong ta, mga kaigsunan. O niya na po sa atong tulumanon ng Radio Mindanao. Pastilan, init kaya rin mga kaigsunan, di ba? O din higanin sa Lungsod Zamboanga, pastilan, kainit, mga kaigsunan. O hinaot nga nagyapunta sa mayong panglawas, sa mayong pangunahunan, sa mayong pang-isip karong adlaw, o nakakaunta ganinang odto, o daghang kaayong mga nakaon nato ganina kay lagi kapoy gikan sa laod, gikan sa opisina, gikan sa asan dapit. Basta kay mayong hapon, kaning tuntanan, asa mo karong dapit, na mamudas laod, na mo sa bukid, na muda sa inyong tagsa-tagsa ka mga balay, o asa madapit, kinilang gyapon ang inyong igsuon, si Abdel, moingon nga mayong hapon, kaninyong tanan. Salam doon kanikutan mga itong mga rin, maunag ito ng mga wagdo ini. Murang bunahan, diyan nagka mo rin doon hayan, nagdunog ang programa na ito, Radio Mindanao. Alright, maraming salamat sa iyo, brother. At sa mga nakikinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, at siyempre sa Sabah, Malaysia, yung mga Pilipino. Kahit nasa Sabah sila, iba nagte-text pa rin. At sila daw ay nakikinig. Ang dami-dami nagpapabate. Baka maubos yung oras natin sa kababate sa mga nandiyan dyan sa Sabah, Malaysia. Pero ang ating pagbate ay para sa lahat. Pati sa mga Bugis, sa mga Malaysiano, sa lahat, sa mga Incheck, sa Sabah. Dyan sa Lahadato, sa Tawau, Semporna. At sa iba pang bahagi ng Borneo. Siyempre, sa ating mga igsuon, Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Siyempre, sa Central Mindanao. Sa Takurong, maraming nakikinig sa atin yan. Sa Sultan Kudarat, sa Cotabato City. At siyempre sa Davao, sa Samal Island, maraming nakikinig dyan. Sa Tagum at sa Digos, Panabo. At siyempre sa ilang bahagi ng Davao City. Isang magandang hapon sa inyong lahat yan. Ay, nako, napakainit mga kaibigan. Baka ma-dehydrate yung ating mga kababayan. Huwag niyong kalilimutang uminom ng maraming tubig. At least 8 glasses of water every day. At huwag tayo masyadong magpapakababad sa init ng araw. Dahil nakakabigayan ng skin cancer. Bukod sa skin cancer, iitim pa tayo. Mangingitim tayo. Hindi bali na kami ni Brother Abdel dito. Talagang may itim na kayo. Nugnog na. Oo, hindi tayo tinatalaban ng glutathione. Mga kaibigan. Ang dami nating balita ngayon. Yung si Kuya Bato de la Rosa, dinala na sa Malacanang. Itong
itong mga polis. Itong mga polis na may mga kaso. 'Di ba sabi ni Tatay Digong, hindi pwedeng retraining lamang. Dalhin mo rito 'yan. Yung mga pulis na 'yan at imagine 400 'yan eh. May mga iba't ibang kaso 'yan. At Minor lang yata siguro naman. hindi natin alam kung anong gagawin sa kanila. Baka papaglinisan ng Pasig River. Yun ang pagkakaalam natin, patatanggal yung mga water lilies dyan sa Pasig. Alam niyo naman, yung ating Malacanang nandiyan dyan along the Pasig River. Dapat sa Cotabato pinadala yan eh. Sa Cotabato, yung ilog doon, problema na naman dahil kapal na naman ng mga water lilies sa Cotabato. Pwede mo nga lakaran eh. Lakaran mo yung ibabaw ng water lily. Grabe. Kaya, magsilbi sana ng leksyon to sa mga tiwaling pulis. Ang daming problema talaga ng PNP. Dahil ang daming mga scalawags. Dapat, katulad nitong mga pinapadala ni Kuya Bato de la Rosa dito sa Mindanao eh. Itong mga pulis na sabit sa kung ano-anong mga kaso. Mula extortion, kidnapping, at pagbebenta ng droga. Imagine, pinapadala sa ARMM, sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao. Bakit may papadala sa Mindanao yan? Dapat tanggalan ng baril yan, tanggalan ng tsapa, kasuhan, sibakin sa pwesto. Hindi yung ipadadala mo sa pati sa Zamboanga City, pinapadala, pati sa Davao, yung isang pinadala ditong pulis na may kasong babae, pinatay dyan sa somewhere in Sangali ba yun, Vitali. Dyan sa Zamboanga City. Alam nyo, hindi kailangan ng Mindanao itong mga bugok na mga polis na nasasangkot sa kung ano-ano mga kaso. Dahil baka ma-impluwensyahan nila, mahawa sa kanila yung mabubuting pulis magkaproblema pa. Kaya dapat yan sibakin sa pwesto, sampahan ng kaso administratibo. Kung may kasong akusasyon ng kriminal, sampahan ng kaso upang mabilanggo, tanggalan ng tsapa, tanggalan ng barel. Hindi natin kailangan yung polis, yung mga polis eskalawag sa rank and file ng Philippine National Police. Kaya nga itong si Governor Mujib Bataman talagang nagpo-protesta. Bakit daw kailangan ipadala yung mga pulis? Di ba? Hindi dapat. Kung ipadala nyo yan, ipadala nyo roon ilaban nyo doon sa Abu Sayyaf o kaya sa MILF. Meron tayong natanggap na mensahe, text at nagsisimula na raw yung press conference ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kinalaman dito sa mga pulis na may mga kasong administratibo. Pakinggan natin mga kaibigan mula sa partner natin sa CNN Philippines. Hindi ba matalo sa pagmahal lang sa pulis? Kita mo ang Davao. Walang abusado, walang checkpoint, wala lahat. Buhay ng mga tao doon bakit nabubuhay yung mga pulis doon? Simple lang ang buhay nila. Kayo. Karami ninyo mga ulol kayo. Butang. Sayang yung sweldo ng gobyerno sa inyo. Alam ko wawala yung signal natin. Alam niyo naman, grabe. Pati ba naman yung signal ng ating internet, napakatindi. Hindi natin mahabol itong sinasabi ni Pangulong Duterte. Pero ito ay may kinalaman doon sa mga pulis na ngayon ay nasa Malacanang. Mahigit sa 400 to. Sabi ni Duterte, mga mga crooked cops na may mga iba't ibang kaso. Ito yung mga pumatay na mga pushers, ito yung mga nagnakaw sa mga buy-bust money. Kaya nga sabi ni Pangulong Duterte, kung gusto ninyong mag-retire, make sure to live clean. At dapat
wala nang kalokohan. At kanina nagbanta pa tong si Pangulong Duterte na ipadadala sa basilan itong mga pulis na to. At yung iba naman ay na may mga reprimand ipaglilinisin dyan sa Pasig River. Ito yung sinasabi natin kanina, mga kaibigan. Itong reklamo nitong si Governor Mujib Hataman dahil nga dito sa pagbabato o pagpapadala ng mga tiwaling pulis sa Autonomous Region and Muslim Mindanao, especially katulad ngayon dyan sa Basilan, itatapon ngayon itong may mga kasong pulis sa Basilan Province. Siguro dapat ang gawin dito ng provincial government, itong si Governor Jim Saliman, yung kapatid ni Governor Mujib Hataman, magpasa sila ng resolusyon na tinatanggihan itong pagtapon ng mga scalawags dyan sa hindi lamang sa Basilan kundi maging sa ibang lugar. Dahil napakahirap na meron kang alam niyo mga kaibigan, parang para mong ipinagsama ang isang mabuting tao sa isang sanggano. Tapos pareho mo silang pinagpapatrol. Kung sabihin ng sanggano, pag nakawan natin yung mayaman dyan sa kanto, mamayang gabi, puntahan natin yung bahay, sabihin natin meron tayong search warrant at meron silang droga o kaya may mga armas sila. At pag nakapasok na tayo doon, taniman natin ng shabu. So isama natin sa presinto to. O kaya pag nakipag-ayos sa atin hinga natin ng salapi para pambawi naman sa upang kung gusto nilang lumabas. Diba? Pakinggan natin ulit ito si Pangulong Duterte. Pinagpaputok-putok yung mga istasyon doon, ubos. Kayo lahat ngayon nandito, kasali kayo sa task force sa South. Padala ko kayo sa Basilan. Tumira kayo doon ng mga 2 taon. Kung lumusot kayo buhay, balik kayo dito. Kung doon kayo mamatay, sabihin ko sa pulis, wag na maggasto na para dalhin pa kayo dito, doon na kayo ilibing. Wala naman kayong mga... Doon ipakita yung kalokohan ninyo. And we now talk to George Cahiles standing by. George, what happened? We just All right. President Duterte Ayan yung to the break. give us an update. At binibigyan tayo ng update ni George. Go ahead, George. Rosa speaking. Can you just give us an update of what's happening? Well, actually, Claire, the president went inside the building and he ordered the policemen to be on standby, and he will come back again later to talk to them. So we're still waiting for what's going to happen next. What we know so far is that the president has ordered... George, let's listen in to the PNP chief right now, and we'll get back to you in a bit. Alright, maraming salamat George Cahiles, mga kaibigan ng CNN Philippines, yung partner natin. At ngayon ay nagsasalita itong si Chief PNP, Bato de la Rosa. Pakinggan natin kung katakot-takot na pagbumuha. Galit na galit itong si Kuya Bato. Pakinggan natin mga kaibigan at nakasimangot na naman si Kuya Bato. At... parang hirap na hirap magsalita. Tinititigan tinitignan yung mga pulis at humihinga ng malalim. Mukhang hindi kaya ni Kuya Bato de la Rosa yung emosyon na bumabalot sa kanyang katauhan. Can you give us Dahil nga dito sa kabalbalan nitong mga pulis na nasasangkot sa iba't ibang kaso. Pero nako, wala tayong magagawa dyan, kundi talagang dapat disiplina. Hindi natin alam mga kaibigan kung bakit ito napabayaan ng mga nakaraang administrasyon. Kaya naman ganito katindi ang problema
nitong scalawags sa hanay ng Philippine National Police. Kaya nga ngayon ang sabi ng ni Chief PNP Ronald De La Rosa, kung meron kayong alam na tiwaling pulis, pagbigay alam nyo kagad sa amin. Ika nga talagang hindi, ito walang sasantuhin dito. Wala talagang bibigyan dito ng pabor-pabor. Walang pabor-pabor to. Dahil lang napapahiya dito yung pamahalaan. At hindi lamang yung pamahalaan, pati na rin yung buong hanay ng PNP. Kasi ang tingin ng mga publiko dyan, anak ng pating. Pulis pero magnanakaw. Pulis pero killer. Pulis pero adik. Pulis pero pusher. Di ba? Tapos yung mga natotokang, mga small time. So, yun ang magiging resulta niyan. Ang daming mababait na pulis, maraming masisipag na pulis sa buong PNP. Kanina nga nagsalita tong si Chief PNP at pakinggan natin yung pahayag niya, mga kaibigan. Kumunti na po yung cases against airing personnel. Dahil nga outright pag-upo natin, yung mga ninja cops, pinagtatapo natin sa Mindanao, yung may mga record, pinagtatanggal natin sa pwesto, kaya medyo bumaba na yung ginagawa ng kalokohan. Itong mga kaso na ito, 2014, 2015, hindi sila nagmamalinis ako ha. Gusto ko lang to set the record straight. Ito mga ito, hindi ito cases ng 2016 yung pag-upo natin. Ha? Karamihan nga nito 2014, 2015. Yung itong nandito ngayon, nairoon din mga 2016 pero kunti lang. Karamihan talaga. The bulk 14, 15. Tumatakbo nga yung kaso. Tumatakbo yung kaso nila ongoing. Active ba sila? Active nasa servisyo. Ha? PO1 to Chief Inspector. Chief Inspector. So sir, yung may mga criminal cases, under bail sila, kaya nasa labas? Hindi naman, hindi pa. Kung nakasuhan ito ng mga kriminal, tapos lumabas ang bail nila, automatic yan na naka-bail ban sila. Pero sa ngayon, wala pang lumabas na mga bail sa criminal case. Sir, hindi naman ito lahat may criminal. Later, may iharap din kayo na colonel, mga general, mga major, mga higher ranking official na may scalawag. Actually, wala mang tayong pinipili. Wala tayong pinipili. Ito nga kayo may official dito ngayon, may major dito. Sir, yung narco cops na nasa makapal na listahan ni Presidente, kasama ba sila dyan? Hindi naman, Metro Manila lang ito. Hindi Manila muna ito. Yung narco cops ba, probinsya yun? Hindi naman, meron din dito. Pero kasi karamihan sa narco cops, pinagtatapon na natin sa Mindanao, yung mga ninja cops nga, nandun na sa Mindanao. May mga ongoing pa sila na admin at saka criminal case. Sir, so wala pa sa court, sir, yung mga criminal case sila, nasa prosecutor kasi apparently hindi pa nag-bail, hindi pa... Alam nyo, wala po kami control sa prosecution. Kami police lang, hanggang law enforcement lang kami. Pag nandun na sa prosecution, wala na kami control doon. 2014, wala pang dismissal. Ganun katagal? Merong nakabalik. Yung na-clear na sa kaso, but still gumagawa pa rin na ganung kalukuhan, kaya sinama ngayon dito. Hindi na masama rin dismissal yun pag umulit, recidivis na yun. Nakalusot nga Nakalusot nga. Beyond our control yan, hindi naman kaming... Kaya nga, nandito yung iba para nire-review natin, nire-review yung mga kaso na yun. Chief, tingin niyo po itong shame campaign niyo would be effective in weeding out airing policemen from your rank? Ikaw, what do you think? Hindi po kayo po, hindi po PNP chief, sir. Kung ikaw, tingin mo, maganda ba? Hindi, sir, Maganda ba? Sir, as official po ng PNP, do you think would this be effective? As I have said, kahit anong gagawin ko, para lang malinis itong PNP, gagawin ko. Kaya bahala na. Kung mapapahiya sila. Kung napapahiya sila, mas damor na napapahiya ako dahil I am their chief. Ibig sabihin, bad egg itong mga tauhan ko. Ibig sabihin, bad egg rin ako. Ako rin, napapahiya rin ako. Sir, tingin Kaya, niyo effective itong shame campaign? tulungan nyo kami. Kung tingin ninyo hindi effective, tulungan nyo kami. Tulungan nyo kami. Anong gusto nyo? Anong gagawin nila, sir? Ha? Anong eksaktong gagawin nila dito? Ang sabi kagabi, ang instruction sa akin is maglinis dyan sa Pasig River, yung mga water lily. Depende na kay Presidente after kausapin sila. Literal sila lulubog sa tubig? Paano ka magkapaglinis kung hindi ka lulubog sa tubig?
Ha? Ano? Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung maswerte sila ngayon dahil malinis yung Pasig River. Mukhang wala ata masyadong water lily. May kaso sa iya. Bigat ang kaso. Ihaharap pa rin kay Pangulo. Yung mga mabibigat. Yes, sir. Ito, Kung mabigat, either nakakulong, kung may warrant na, kung wala pang warrant, naka-restrictive custody, nandun ngayon sa krami, or nag-awol na, or nagtatago. Sir, bakit yung 120 something lang yung nandito? Di ba 327? Merong 48 na hindi nag-report. So ibig sabihin may kaso na yon kaagad na grave misconduct. Meron ding may court hearing. So pinagbigyan natin dahil trabaho nila yon mag-appear sa court. So kaya hindi umabot ng 300. Sir, so gagawin din ba to dun sa ibang mga nasa probinsya na most probably meron ding mga Oo, lahat. Dito, nag-start muna tayo dito. Una pa lang. Pero so yung batches, sir, makakabalik pa rin. Hindi pa natin nakuha ang lahat ng detalye, no? Malaman natin yan. Basta panguna muna ito. Hinahabol na iba. Depende sa takbo ng kaso nila. Kung ma-absorb sila sa kaso nila, din. Sir, may mga summary dismissal proceedings na ba yung iba yan? Hindi naman lahat. Yung iba meron, yung iba wala pa. Majority, sir, meron. Hindi ko makuha ang porsyento ha. Basta ito, karamihan ito, may mga kaso na. May mga kaso. Sir, ano reaction niyo sa mga tao na nagsasabi na parang magaan pa rin ang pag-usang tinitig ng PNP to dismiss? Anong gusto niyo? Pag bubugbugin ko itong mga tao na ito, kung bubugbugin ko ito, human rights na naman yung violation ko. Hindi naman, ito nga, yung pinapakita natin na dinisiplina natin tao natin. But at the same time, meron man silang mga kaso, may admin case. Kung meron pang complainant, may criminal case. So, hindi po hanggang palabas lang yan na ginagano natin tao natin. Meron yang, paano matanggal yan kung hanggang ganun ka lang? Di ba? Ang ating ultimate objective dito is to cleanse our ranks. Paano makikleanse kung yung mga siraulo andyan pa rin? So, dapat pagtanggalin talaga. Ito mga initial move lang ito para to discourage yung iba na gumawa ng kalokohan. Sir, General, baka gamitin ng mga kriminal itong pagkakataon na ito, yung paglilinis ninyo, na umatake rin sila dito sa mga ganitong pagkakataon. Kaya pa ng PNP, sapat pa ba ang tao ninyo? Kaya pa. 40% po ba talaga ng 170,000 na PNP members ang sabi po ni Presidente, 40% yung mga corrupt airing policemen sa PNP? Mga Yung pinasabi estimate lang ni Presidente yun, estimate ni Pero tingin Presidente. niyo po, kayo po, ang PNP, mga ilang percent lang po ng organization? General, anong mensahe ninyo Wag niyo muna babanggain yung aking sagot doon sa sabi ni Presidente. Ayaw ko mag-comment yan, Ano mensahe niyo sa pamilyang nasasaktan sa ginagawa niyo ito, sa pamilya ng mga pulis na nasasaktan sa ginagawa niyo pagpapahiya sa kanila? Sabihan mo sila na tulungan nila yung pulis nila na relative nila na magbago para magbago na yung PNP. Kita niyo mga kaibigan. Nila Yung mga tanong ng isang reporter, ano daw ang masasabi niyo, General Bato, sa mga pamilya ng pulis na nasasaktan sa inyong ginagawa? Saan ang utak mo? Di ba? Bakit? Yung mga biktima ba nitong mga police kalawag sa to, hindi ba nasasaktan? Yung kanilang mga dinadakip for money, mga tinutokhang nila, tapos kinukuha ng pera, pinagdanakawan, pinapatay. Di ba? Hindi ba nasasaktan yan? Anong klaseng tanong yan? Di natin alam kung saan para naging reporter tong yung ibang mga kasamahan namin sa media. Anyway, maraming salamat sa ating partners sa CNN Philippines. At tumawag sila upang mai-hook up yung ongoing na events diyan, happenings diyan sa palasyo ng Malacanang, na kung saan ay naroroon itong mga polis iskalawag. Ay, babato daw sa basilan. Ako, ano ang gagawin dito ni Governor Jim Saliman? Maglabas kayo ng isang provincial ordinance na ika nga ay tumatanggi sa pagpapadala
ng mga ninja cops dyan sa Basilan Province. Huwag niyong i-welcome yung lahat naman ng mga bayan, yung mga munisipyo at lungsod ng Isabela at Lamitan. Maglabas kayo ng ordinansa at inaayawan nyo ang pagpapadala ng mga police scalawags dyan sa inyong mga lugar. Maglabas din ng provincial board members sa Basilan ng isang statement na naka-address kay Chief PNP Bato de la Rosa at sa PNP ARM kay Governor Mujib Hataman upang kay DILG Secretary Sueño upang ayawan yung pagpapadala nitong mga scalawags sa ARMM. Dapat ang gawin dito, dyan yung steady sa Malacanang. Diyan nyo ilagay, maglinis sa Pasig River, huwag yung ibabato nyo sa ARMM. At ayaw ng mga taga ARMM, yung ganyang klaseng practice ng PNP. At kahit ang publiko ayaw ng ganyan, diyan nyo ilagay sa Pasig River. Pang maglinis dyan araw-araw. Sabi ni Chief PNP Ronald de la Rosa, 48 ang hindi sumipot dyan sa Palasyo ng Malacanang. Nag-awol na ba yan? Ako? Ayun na nga ba sinasabi natin. Pero mga kaibigan, hanap buhay mo na. Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. RPN Radio Philippines Network. Radyo Ronda. Triple X Zamboanga. Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Alright mga kaibigan, ganap ng 2:30 sa buong kapuluan. At kayo'y nakikinig pa rin sa Radyo Mindanao, the best. Dito lamang sa Triple-X Radio Philippines Network, Zamboanga City, 1008 sa inyong AM band. At tuloy-tuloy pa rin tayo kahit napakainit. Nako, grabe yung init ngayon. Siguro 38 degrees. So, balik tayo sa ating pinag-uusapan, mga kaibigan. Tutulan natin yung pagpapadala ng mga ninja cops, yung mga scalawags, yung mga narco cops, yung mga nagbebenta ng mga droga. Hindi natin kailangan yan. My goodness. Dapat tanggihan yan, dapat aksyonan yan ng provincial government ng Basilan, ng Sulu, Tawi-Tawi, Maguindanao, Lanao, at ni Governor Mujib Hataman. Hindi pa laging dehado ang ARMM. Anong akala nyo sa ARM? Tambakan ng mga bulok. Bulok na pulis. Yan ang inireklamo nitong si Governor Mujib Hataman. Pero hindi natin malaman kung bakit ngayon tuloy-tuloy pa rin ang pagpapadala ng mga polis, mga polis scalawag dito sa ARMM. Well, mga kaibigan, speaking of ARMM, meron na namang accomplishment itong si Governor Toto Tan ng lalawigan ng Sulu. At kahapon ay bumisita ang mga executives, mga business executives, mga negosyante mula sa Estonia. At ito ay nagtungo sa lalawigan ng Sulu sa imbitasyon ni Sultan Medzul Lail Tankiram ng Sultanate of Sulu. At ilan ba ang nagpunta ron? Ang pagkakaalam natin ay apat na mga negosyante, mga business executives na si Sten Hans Vihajar, David Erickson,
Melis Nin at si Viljar Chamu. At itong si Viljar, mga kaibigan, ay engaged yung kanyang kumpanya sa power generations at meron din siyang isang shipping company dyan sa Estonia. At siya rin ang chairman ng National Regulatory Board. At ito naman si Ericsson ay isang telecommunication executive at isang marketing mogul. While si Niin is a top bank executive at may-ari ng isa sa pinakamalaking construction company dyan sa Estonia. At ito namang si Jamu ay meron siyang food manufacturing business. At sinama pa sila ni Governor Toto Tan sa pag-iikot sa lalawigan ng Sulu. At doon ay nagkaroon sila ng pag-uusap at kung ano maaaring ma-invest ng mga Estonian executives dyan sa Sulu. At tuwang-tuwa naman itong mga dayuhan, mga kaibigan, at napakaganda, napakalaki raw ng potential ng marketing economic potential ng Sulu Province. Itong Sulu Province is part of the autonomous region in Muslim Mindanao. At nagpalitan pa sila, binigyan ng mga Estonian executives itong si Governor Toto Tan ng isang silver coin, commemorative silver coin. At in return naman ay nagbigay naman si Governor Toto Tan sa mga Estonian ng mga libro na Sights and Treasures of Sulu Island. Napakaganda yan, mga kaibigan. Alam nyo, itong Estonia, medyo maganda yan, mayaman. Nandiyan yan sa, if I'm not mistaken, sa somewhere in Northern Europe. And malapit yan sa Baltic Sea o kaya sa Finland. At marami ring isla itong Estonia at pira-piraso rin parang parang ating bansa. At napakaganda ng Estonia dahil itong Estonia kung di nyo na itatanong, mga kaibigan, ay dati itong bahagi ng USSR, Union of Soviet Socialist Republic. At nung nagkawatak-watak ang USSR ay nagkaroon na ng independence itong Estonia. Parang Russia rin, di ba? At napakaganda. So tignan natin kung ano ang magiging resulta nitong business meeting. Pero isa lamang ang nagpapatunay dito, mga kaibigan. Yung tiwala ng mga international investors dito sa Sulu Province at sa kakayahan nitong si Governor Toto Tan. So binabati natin itong si Governor Toto Tan at si Sultan Medsul Lail Tankiram. At siyempre si Datu Syabandar sa Kurdan. Dahil pumapasok na itong mga investors dyan sa lalawigan ng Sulu. Kahit na medyo may problema yung peace and order dyan, pero alam nyo naman, mga kaibigan, kahit saan lugar naman may problema peace and order, punta kayo sa Maynila, ma-hold up kayo punta kayo sa Amerika, mamamag kayo ng mga Amerikano ron. Punta kayo sa Japan, hold upin naman kayo ng mga yakuza at mga gang members. So kahit saan lugar merong gang, punta kayo dyan, umuwi kayo sa inyo, yung kapitbahay nyo. Ganun din, di ba? Hindi rin kayo safe sa kapitbahay din yung mga chismoso at chismosa. So yan ang sinasabi natin. Anyway, mga kabigan, kanina naman ay tuloy-tuloy pa rin ang operasyon ng ating Armed Forces of the Philippines. At kanina ay nagkaroon na naman ng bakbakan. Diyan na naman sa Sulu Province. Ito maganda rito, kahit na may mga investments sa baba, sa taas naman, tuloy-tuloy naman yung operasyon ng ating Armed Forces of the Philippines upang masiguradong tahimik ang mga mamayan dyan sa lalawigan. At kanina ay nagkaroon ng bakbakan yung Philippine Marines at grupo nitong si Al-Habsi Misaya, yung isa sa mga sub-leaders ng Abu Sayyaf. Dyan nagkaroon ng bakbakan sa Sitio Talok-Talok sa Kapwal Island.
na kung saan ay 5 Abu Sayyaf di umano ang nasawi. Hindi di umano, talagang napatay. At isa rin ang nadakip ng mga Marines. Yung bangkay ng 5 mga Abu Sayyaf members ay nabawi rin ng sundalo at itinurn over agad sa PNP upang maibalik naman sa kanilang mga pamilya matapos na makuha ang mga pagkakakilanlan nitong mga rebelde. Ayon naman kay Captain Joan Pitinglay, ang bagong spokesperson ng Western Mindanao Command, ay nagtagal ang labanan sa loob ng 20 minuto. At wala namang naiulat na casualties ang militar. Subalit hindi pa mabatid kung ito bang si Sub-Leader Al-Habsi Misaya ay wounded o napatay. Walang ganong impormasyon. Ang tanging kinukumpirma lamang ni Captain Joan Pitinglay ay nabawi nila ang 5 bangkay ng napatay na Abu Sayyaf. At meron pa silang mga na-recover na mga armas. Bale, 8 yung mga firearms na na-recover. 4 na M16 at 4 na M14. At sa kasalukuyan mga kaibigan, ay nagpadala pa ng puwersa ang militar dyan sa naturang isla upang hanapin yung iba pa. Dahil ang pagkakaalam natin dito, mahigit 40 po yung naka-enkwentro ng Philippine Marines. At ito ay bahagi mga kaibigan ng operations, focused military operations laban sa Abu Sayyaf. Dahil na rin sa order ni Pangulong Rodrigo Duterte na tapusin itong Abu Sayyaf sa loob ng 6 na buwan. At nagbigay rin ng pahayag itong si Major General Carlito Galvez, yung commander ng Western Mindanao Command. At sa kanyang ipinadalang mensahe dito sa Radyo Mindanao, the best. Ito ang sinabi ni General Galvez. This operational success manifests the commitment of the AFP in fulfilling its mandate of bringing internal peace and security in the province of Sulu. Rest assured that we will continue to abide by the rules of engagement and contain the Abu Sayyaf group with the assistance of the local government and the community. Yan ang pahayag na ipinasa nitong si General Galvez sa Radyo Mindanao. So, congratulations sa Western Mindanao Command at kudos kay General Galvez at sa mga mamayan ng Sulu Province. At siyempre, masayang-masaya ang media dahil nawala na tong si Colonel Franco Alano. Pinalitan na bilang tagapagsalita ng Westmincom. At si Captain Joan Pitinglay na. Napakasipag ditong si Captain Joan Pitinglay. Dati itong spokesperson mga kaibigan ng 6th Infantry Division. At maganda rito ngayon mga kaibigan, kung may patay, may na-recover na bangkay, yan ang balita. Hindi yung kahit walang na-recover na bangkay, kahit walang napatay, sasabihin ni Colonel Alano, meron kami napatay, marami. Itong si Colonel Alano, pati itong si Colonel Rolando Gregorio ba to? Pare-pareho lang. Grabe, mga propagandist. Kailangan ng media, kailangan ng publiko yung katotohanan. Kung wala kayong napatay, ayos lang. Hindi yung kahit wala kayong napatay, sasabihin nyo sa mga press release nyo, naku, marami kaming napatay. Maraming wounded. Tapos nakalagay sa press release nila yung impormasyon galing sa mga sibilyan. Nakita ng mga sibilyan na buhat-buhat ng mga rebelde yung kanilang mga bangkay. Ibig sabihin, nagbabakbakan, nandoon ba yung mga sibilyan? Nagbibilang ba yung mga sibilyan? Sa ginagawa ng mga dating tagapagsalita ng militar, nilalagay nila ang sa alanganin, sa kapahamakan, ang buhay ng mga sibilyan diyan sa mga lugar na kung saan nagkakabakbakan. Kung balikan ng Abu Sayyaf itong mga sibilyan at sabihin, totoo ba yung sinabi niya na maraming namatay sa amin? Patay na. Di babalikan, babarilin nila yung mga sibilyan dahil sa kasinungalingan ng mga propagandista. Pero mga kaibigan, ayan ang latest na ibinigay sa atin ni Captain Joan Pitinglay. Tinungod ba na mga kaigsunan, di ba? Ninyo kining mga panghitabo, there is to inanagina kay lagi ang atong mga na matakasabot sa atong kuhan karon, no?
matod pa nila kang kinedihan sa sige man tag-istorya atong istoryahon ta puro mga makalambuan para sa atong nasudla pero wa tay mahimo nga daghaman pug ang istorya bahay ng mga pulis bahay ni istoryahon natong kalambuan dito sa Sulu ay pastilan katong miaging adlaw miaging bulan ang mga dato nga negosyanteng dato dos Pilipinas na sila mag-invest sila diha og negosyo mga proyekto diha sa Sulu. Unya karon na po mga kaigsunan na po yung mga taas ug ilong mga laing dapit dis kalibutan na po sila gusto na po sila mag-invest diha sa Sulu. Inana gyud nang basta nga atong leader ang ginahuna para lang sa katawhan para sa kalambuan sa iyang komunidad. Wa di gyud na mapugnan mga kaigsunan, di ba? Now, bisag naggira dito sa taas, naggira mga sundalo dito sa taas, batok sa mga busayap, batok sa mga rebelde diha sa Sulu. Pero sige lang gihapon ang development, sige lang gihapon nga kining madubustagaw ng tiwala lang gihapon ang mga investors, mga dato, ug laing mga nasod nga mutabang o maghimog mga negosyo diha sa Sulu, di ba na hinaot nga unta mahuman na ng mga gira-gira diha sa Sulu kay lagi ug pananglit nga daghan na kayo og mga negosyo, daghan na kayo mga proyekto diha sa Sulu ay kinsa pa may maghimog mga dautan diha kay makakaon naman ang tanan mao lagi nagkalisod-lisod ning uban gumika na ng pagkaon lagi. Now, ang uban maghimo na lang og bisag dili mao, bisag kontra sa gobyerno, himo na lang kay lagi siagit man antiyan, misyagit man ang bitok, may nagbitok mausar ka buok. Ang bitok na ay 8, na ay 10 pastilan unsaon na maron di mo himo na lang nga illegal ang uban bisag unsang pagka-Diyos na matod pa nila o mo reklamo na ganing mga bitok dastiyan ay pastilan mo himo gyud nag bisag unsa-unsang mga kining buluhaton nga wala na sa kining sa balaod mga kaigsunan, di ba? So mao kana atong pasalamatan ang leader diha sa Sulu nga diha nila ang mga pondok sa mga kining datong mga tawo, mga negosyante, mga dakong mga negosyante, dili lang dito sa Pilipinas, kanang mga tao dito sa Manila, mga kisunan, antong mga tao dito sa laing dapit, di ba? Kanang sa tong lugar dito doon nga diha sa Finland, mga kisunan, Utopia, sa katong lugar, gag-mention sa atong Angkorman, Estonia, doon na sa Kwan, di ba? Doon na sa Finland. Doon sa Gulf of Finland. Dili bang dugay ang adlaw diha, murag sige lang ngit-ngit. Sa Europe kasi may mga ganyan. Sa bansang Sweden nga mga kaibigan, merong isang lugar dyan walang gabi, puro araw. Kaya kailangan i-adjust mo yung tulog mo dyan sa Sweden. Dahil meron tayong kaibigan dyan na nagpupunta rin sa Pilipinas at nakikwento niya yung isang lugar dyan. Pero maganda rito may mga investors na pumapasok sa Sulu. Yang maunang kaigsunan ang mahayo diha kay bisag unsa naalang gyapon nganuman gumika ang ating leader nga maayo ang atong leader walay ginhauna puro na lang sa katawhan, di ba? Kini pong mga pulis, crisis karon sa pulis mga kaigsunan, di ba? Pero bakit daw masyadong na-publicize masyado yung yung katiwalaan o bakit masyadong nailagay kagad sa mga sa TV, sa mga yung media kagad ang masyadong ba talaga yan, sabi ng gano'n masyadong vulgar, masyadong dapat kasi alam mo transparent ang ating pamahalaan, transparent ang PNP ngayon. Kaya basta may mga ganyan pinapaalam agad sa media upang hindi naman isipin ng publiko na mayroong whitewash. Tama. Diba? Kasi, pero kung sakaling siguro naman dyan, isang sisihin pa diyan yung commander, di ba? Commander sa isang... yung unit, yung police unit kung saan naka-assign itong mga ito. Pero karamihan ng mga ito, mga kabigan, sa NCR, sa National Capital Region. Pero naman dito sa atin sa Mindanao, hindi naman masyadong, di ba? Sa Mindanao, hindi pa sila nagsisimula, pero marami na sila ulong polis dito sa Mindanao.
Maraming scalawags din sa Mindanao. Tignan natin kung anong gagawin ng mga region. Pero dyan sa Western Mindanao, yung ating regional police dyan talaga nagtatrabaho. Sa Zamboanga City, si Colonel Luisito Magnaye, napakasipag niyan. At ngayon sa Police Station 11, itong si Superintendent Ariel Huesca na, ang OIC. Sa Police Station 11, ang sakop niya na yung downtown area ay Zamboanga. So knowing itong si Superintendent Huesca, matapang yan. Walang pabor-pabor dyan. Kaya humanda na kayo. Kayo mga scalawags, kayo mga kriminal, kayo mga snatchers, kayo mga drug addict, kayo mga drugista, drug lord, kayo mga gun for hire. Si Superintendent Huesca na ang habol sa inyo. Dyan sa Zamboanga, ang daming problema dyan. Lalo-lalo na yung trapiko. Dapat ma-address ng pamahalaan ng Zamboanga City ang matinding trapiko. Alam nyo, kaya nagkakaroon ng napakadaming traffic violations dahil inaalaw to ng pamahalaan. Hindi dapat to puro PR lang. Hindi naman pwedeng puro photo ops lang. Kailangan you should walk the talk. Kaya kung nakikinig tong si Beng Clima ko, yung alkalde ng Zamboanga City, dapat inyong asikasuhin. Yung problema ng trapiko nyo. Yung city administration na si Apple Go. Dapat tignan nyo yan in coordinations with the LTO, LTFRB at ng traffic police. Ang problema rito, nasaksakan ang dami ng sasakyan. Napakaliit ng mga daan. Hindi naman lumalaki, hindi rin nadadagdagan. Tapos, isa pang sakit sa ulo, ibang motorsiklo. Ang dami. Alam niyo mga kaibigan, parang mga langaw itong mga motorsiklo dyan sa Zamboanga City. Sa sobrang dami, counterflow ng counterflow, saksak dito, saksak doon. Ako sinisisi ko yung pagdami ng motorsiklo sa mga tricycle. Dahil itong mga tricycle, grabe kung maningil, overpricing. Overpriced kung maningil itong mga hinayupak na mga tricycle driver, although hindi naman lahat pero majority. Grabe maningil, kaya yung mga tao napipilitan na lamang mangutang ng motorsiklo. Diba? Namimili pa ng pasahero. Kasi kung hindi sila mangungutang, hostage sila. Dito sa mga tiwaling driver ng mga tricycle. Imagine, may nagreklamo nga sa atin noon at galing siya ng Tetuan, dyan banda sa may Falcatan, papuntang Ateneo dyan sa may Tumaga, siningil siya ng 50 pesos. Minsan, siningil siya ng 60 pesos. Grabe. Tapos yung presyo ng pamasahe, tumataas pa pag umuulan. Tumataas pa pag sa gabi. Tumataas pagdating ng alas 6 ng gabi. Bakit? Pag umuulan ba, tumataas ba presyo ng gasolina? Sa gabi ba, tumataas ang presyo ng gasolina? Hindi. Kaya alam nyo, masama yung masyadong swapang sa pera. Kaya itong mga tricycle driver, takot yung mga politiko dito. Dahil pag nagprotesta raw yan, pag nagdating ng eleksyon, ganto-ganto, ganon-ganon. Nako, kung nagpapa-hostage kayo dyan sa ganyang klase ng baluktot na kadahilanan nitong ibang mga tiwaling tricycle driver, hindi nga nasusunod yung matrix. Yung transportation fare matrix. Yung matrix hindi nasusunod. Kaya ngayon, minsan, pag bago ka sumakay, sasabihin ng driver, saan? Dyan sa San Jose Guso. Sige, 80. Kita niyo na. Dapat isipin nitong si Beng Clima ko kung ano ang dapat na solusyon. Huwag niyong iasa sa lahat yung sa Land Transportation Office dahil isa pa rin inutil tong LTO. Kung hindi inutil yan, hindi nga sila makapag-operate sa gabi. Kasi ang dahilan nila, walang tao tsaka gabi na. Diba? Meron ba namang ganun? Pumunta kayo sa Davao kahit gabi, nag-ooperate yung mga traffic enforcers. Sa Zamboanga City, alas 6 pala ng gabi, wala ka na makitang traffic enforcers. One good example dyan, sa may junction ng, Nunez Extension at Governor Alvarez.
Yung mga traffic enforcers dyan, ang City Hall, nandoon sa Cake House, nakaupo. Nanonood ng TV. Samantalang buhol-buhol yung trapiko. Grabe kayo dyan. Wala tayong makitang mga pagbabago. Basta weak ang political will ng isang ng isang lungsod, ng isang probinsya, ay talagang wala tayong maasahan. Brother? Okay, paalam ka na. Wala na tayong oras. Kumakatok-katok na naman yung ating PA. Ako'y sa dili pa tamo namilit mga kaigsunan, daghan kay naminaw diha sa tuwa diha sa Basilan ba? Diha sa probinsya sa Basilan, labi na jud diha sa Malamawi, di ba? Daghan kay naminaw diha sa Malamawi ug ang atong amiga diha sa Malamawi kaigsunan, no? Kinilagay di si Abdel di sa namatod pa takilan dagot kami na lukbuton diha sa Malamawi ni Magaigsunan. Lukbuton Malamawi Island. Don't forget to greet us here. Dagang salamat daw si Norma Ibrahim. Dagang salamat din si Norma Ibrahim. Avid listeners na sa RPN. Ilabi na gyud din sa atong programa kining Radyo Mindanao. Manamilit na mga kaigsunan, daghang kaya mo na isudiskutan diri kining wala yung taon kung magsaba-saba kay interesting o basta gani ang angkor mga atong angkor mga mo istorya na. Di na ko makaistorag mayo kay murag lamig kayong paminaw mga kaigsunan. Kinilang gihapon si Abdel Di sa manamilit na og mayang hapon sa inyong tanan. Alright, maraming salamat, brother. At pag nagsasalita ko, nakanganga yung aking partner dito. Nakatingin sa akin, nakanganga. Na mga kaibigan, maraming salamat sa lahat ng mga nakinig sa atin sa Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, sa Sabah, Malaysia, sa Zamboanga, Sibugay, Zamboanga del Sur at sa Zamboanga del Norte at ganoon din sa iba pang bahagi ng Mindanao na palaging nakakatuon sa ating programa, sa inyong programa, ang Radyo Mindanao, the best. Maraming salamat sa lahat. Hanggang sa susunod na bukas. I love you, Mama. Take care. Ingat. Ito po ang inyong balinggo na Lasinto na magpapaalam na.